Balikan natin ang istorya. Ang portrayal ni Taerna, kunyari siya ay talagang inantay niya yung interview na yon. Padrama si Lisa, walang makeup, walang ligo, mabaho, mabantot, kordoroy ang mukha, parang galing sa kumunoy, parang karbaw ba? Parang karabaw na halin dito sa lambon, mga ganun drama. Ang katotohanan ay ayaw na ayaw pala dapat ni Lisa Tanas na magpa-interview. Pero kasi kilala ko yung ginayupak na yan. Ayaw talaga niyang humarap sa camera kasi malalamang bangag siya. Yung train of thoughts niya, bangag sabog. So babalikan ko uli, yung kasinungalingan niya, nung nakilala niya ako in 1997. Okay? In 1997, ako daw ay tumawag sa kanya na sinabi ko na, uy, pwede ba akong pumunta sa bahay mo at nag-video-video daw ako. Sabi niya, I met Maharlika in 1997, we're still in Ilocos. Sabi ko daw, can I come to your house? So again, ang layo ng 1997 sa 2017. 1997, 2000, that's 20 years ang difference. So again, bangag talaga siya, sinungaling. 2017 kami nagkita. Doon nga, 2017 sa Ilocos. Nung time na yon sa bahay nila, the next day after ng kasal, ito yung sa bahay ni Kuting. Yan o, ang bahay nila sa Lawag ay katabi ng dagat. Okay? Ayan. Okay, Paway, Suba, ayan kami ni Kuting. Yan yung bahay nila Lisa, yung likod na yan. Doon sa area na may beach. Okay. Bakit ko kinukwento yan? Kasi nung time na yon, in-interview ko si Marcos Jr. Diyan may video kami niyan. Sabi ko kay Lisa, sabi ko sa kanya, nagkakilala na kami, kinuha niyo yung number ko, parang kasi ano siya friendly. In fairness sa kanya, friendly kasi user-friendly siya. Meron siyang kailangan sa akin. Kaya kailangan niya magbait-baitan. So sinabi ko sa kanya noon, sabi ko, madam, mag-interview tayo, chika-chika, ganun-ganon. Ay naku, sabi niya, Maharlika, si Bong na lang. Sabi niya, siya na lang interviewin mo. Di ba naikwento ko yan sa mga vlog ko nakaraan, naka-duster siya. Nung hindi pa niya ako nabubudol, naaaliw ako sa kanya. Sabi ko, napakasimple naman ito ni Lisa, ganyan-ganyan. Akala ko, simple lang. Yung pala, simpleng mambubudol. So, kaya totoo ang sinasabi ni Taberna na mahirap talaga interviewin si Lisa Tanas. So, yung portrayal nila na kunyari, basang sisiw o basahan, galing sa basakan, sa dugyutan, si Lisa, yun po ay inutos ng kanyang foreign advisor. Pinilit para isave ang as o ang maliit na itlog ni Kuting kasi laki ng butike. Ayon sa ating puting ahas sa loob, na Lisa, you have to do this to save Kuting from all the controversies ng sapulburon. Kasi masyado na raw apektado at ang mga tao ay nagkakasama-sama na at sumisigaw na ng ipulburon si Marcos Jr. Ipulburon test. Nagsalita na halos sa maisog, paulit-ulit yung bangag. Kaya no wonder during that time na in-interview ni Taerna, paulit-ulit na sinasabi ni Lisa na nasasaktan siya kay Sarah. Diba? Sinabi niya, I kind to her. Ano daw, yung kanilang slogan na sama-sama tayong babangon muli. Tapos si Inday umattend dun sa maisog at sinabi ang kanyang asawa ay bangag na bangag. Talagang naapektuhan sila. Hindi man magpapa-interview yung bruhang yan at magpanggap na paiyak-iyak, kita lang ng wheelchair, dun sa Iloilo, yung mga tigulang daw, kawawa, dadadadada. Hindi yan magagaganyan kung hindi siya inutusan ng advisor. Siya nga yan eh. So gusto kong sabihin sa inyo na ang interview na yon, ayon sa ating source sa loob, ay pinwersa lang si Lisa na gawin yon, magpanggap na parang basang sisiw para kalimutan daw natin, makafocus daw para mawala ang issue ng pulburon na kung saan yung dokumento na pinakita ko sa inyo at nakarating na nga sa opisina nila ni Office of the President, Office of the Senator Bato, at I hope may imbestigahan na very soon. Yun ang gusto nilang pagtakpan na issue. Kaya ang advisor nilang siya nga nasabi at yung majoritas, sabi gawin mo to, you have to do it para mailigtas si Kuting dahil sobrang nagagalit na yung tao. So dapat makafocus ang attention sa paawa effect mo. Kaso ang nangyari hindi ganun. Lalong bumagsak, lumubog si Marcos Jr. at si Lisa. So ang portrayal ni Taberna na kunyari wala silang communication, na parang dumadaan siya sa process na dadaan sa sekretarya ni Lisa. Yun yung pagpapanggap nila na walang sabuatan, walang conspiracy. Pero actually di yan na itanong ang tungkol sa kidnapping issue ni Lisa. Mamaya malaman ninyo sa audio. Naalala ninyo, nung sinira ni Taning Pinoy, ni Taberna, si Attorney Vic Rodriguez, na
nabudol pa nga kayo, di ba? Sila ang bidabidahan, wala na si Vic. Tapos lumabas yung mga balita na from Executive Secretary, gagawin na lang si Attorney Vic ng Chief of Staff. Binabalikan ko yung kwentong yun kasi konektado dito sa audio. So ang drama ni Liza, dun sa kanyang dugyot na interview, wala siyang pakialam, wala siyang para sa bayan. Based sa post ni Taberna, dumaan pa siya sa secretary, pero lingid sa kalaman ng taong bayan, sila pong dalawa ay nag-I love you-han. I love you. Lingid sa inyong kaalaman, nung tinrabaho ni Liza Tanas na tanggalin si Attorney Vic Rodriguez, tanggalin sa pwesto, gawa ng kwento na kasi si Attorney Vic ay may mga anomalya, may graft and corruption, pero hanggang ngayon ay wala naman silang ginawang kaso. Sila na yung nakapwesto, di ba? Yan ang portrayal nila, yan ang drama nila, si Attorney Vic ay ganito, ay ganyan. So ngayong araw, maririnig ninyo ang boses boses ni Budol, ni Bangag Liza. Here we go. Hi, Katuning. How are you? Okay, so this is my latest Marites because out. No more chief of staff, no more nothing. Umalis na siya, he practiced staff. Between you and I, he even tried to sweet talk Bong. Huwag mo na ako ikwento dito. Na parang kawawa naman siya, ganyan-ganyan yung pamilya niya. And Bong just stood firm and said, it's untenable na I think you have to go. Mag-break ka muna to, then bahala na ako. But, hindi, basta out na siya. So that's the end of that. Another thing that's been brewing is Trixie naman, nagwawala. Paying, trolls, I'll send it to you, but don't say it came from me. I'll kill you if you say patay ako. Okay, bye-bye, love ya. I love you. Nag-I love you kay Tony. Ngayon, mga kababayan, yung yung audio na yan, ang audio na yan po ay noong 2022. Balikan natin. Okay? Ang drama ng Buwakan ng Ginemes ay wala silang ganong koneksyon. Okay? Wala silang ganong koneksyon kay Liza kasi dumadaan siya sa tamang proseso. Okay, basahin natin uli. Namnamin natin. Ang sabi sa audio, "Hi, Katuning. How are you? Okay. So this is my latest Marites." Ano po ang mensahe ng audio na ito? Nag-I love you-han sila kung anong ibibigay sa kanyang mga impormasyon para sirain ang isang tao o sabihin ang ganitong mga eksena. Okay, sabi niya, "Hi Katuning, how are you? Okay. So this is my latest Marites. Vic is out. No more chief of staff. No more nothing. Umalis na siya. Hipag-stop." Sabi niya, hipag-stop. Sabi niya, between you and I, sabi ni Liza, he even tried to sweet talk Bong. Atin, kailangan natin ma-interview si Attorney Vic dito. Hipag-stop, between you and I, he even tried to sweet talk Bong. Wag mo na ako ikwento dito. Parang, sabi niya, kawawa naman siya, ganyan-ganyan, ang pamilya niya. And Bong just stood firm and said, it's untenable na. I think you have to go. Mag-break ka muna and then, basta out na siya. So that's the end of that. That's the end of it, sabi niya. Another things that's been brewing is Trixie na, si Trixie naman nagwawala paying trolls. Kasi si Attorney Trixie during the time ang Presidential Communications Secretary. Sabi niya dito, another thing that's been brewing is Trixie naman nagwawala paying trolls. Sino ba ang, mamaya pupunta tayo dun sa trolls kasi meron akong ebidensyang hawak na permado ni Mel Robles naman. Sabi ni Liza, "I'll send it to you, but don't say it came from me. I'll give," sabi niya, "but don't say it came from me. I'll give you, kung hindi patay ako. Okay, bye-bye. I love you." I love you. So, in 2022, talagang magkasabwat si Taberna. Si Liza, si Taning, sa paninira sa mga taong gusto nilang sirain.